Serbisyon totoo ang naglalang. Matapos sa pahabol pong announcement, wala na rin pong pasok sa Angelicum College sa elementary at high school level. Ayon po yan sa kanilang Office of the Principal. At dahil nga po sa naging malakas na buhos ng ulan, patuloy na binabantayan ang level ng tubig sa Marikina River. Nakatutok pa rin doon si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Rhea, nananatili sa 14.5 meters ang water level dito sa Marikina River. Hindi gumalaw yan, Rhea, sa nakalipas na isang oras. At tumigil na rin ang ulan sa nakalipas din na isang oras. At para kumustahin natin ang pangkalahatang sitwasyon sa lungsod ng Marikina, kasama natin ngayon si Vice Mayor Cadiz ng Marikina. Siya rin ang Vice Chairman ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. Vice, magandang umaga po. Kumusta po ang sitwasyon sa buong lungsod ng Marikina? Magandang umaga, Ivan. Magandang umaga, unang hirit. Dito po sa lungsod ng Marikina, binabantayan po natin ang ilog is 14.5 meters above sea level. Ibig sabihin, walang residential area na flooded at this time. Okay. Ilang barangay po sa Marikina ang medyo masatawag nating critical at pag ganito tuloy-tuloy yung mga pagulan, umaangat yung ilog, ilang pong barangay ang binabantayan natin? Ivan, out of 16 barangays dito po sa ating lungsod, ito po ang binabantayan natin. Langka, Tumana, Malanday, Santo Niño, De La Peña, Tanyong, saka Industrial Valley. So ito po yung mga barangay na along Marikina River. So this is the barangays na kailangan bantayan po natin. Typhoon season na tayo, Vice. Ano ho ang paghahandang ginagawa natin? Nagkaroon po ba tayo ng refresher sa mga barangay natin para makaresponde on their own sakali po magkaroon ng mga pagbaha? Actually, Ivan, marami po tayong mga paghahanda sa mga disasters like pagbabaha. At for so many months already before, ay nagkaroon po tayo ng mga community-based risk reduction and management seminar involving all 16 barangays. Napakaganda po nito dahil yung mismong mga taong bayan ay tinitraining po natin na to react properly to any disaster situation. Hindi lang ho yung baha, hindi pati na po yung lindol, sunog at ano pang kalamidad na tatama sa ating lungsod. Yan po ang palaging tinuturo po sa atin ni Mayor Del sa kanyang pagnais ng lungsod ng Marikina will be ready for any kind of eventuality. Rhea, naririnig tayo ni Vice. Baka may tanong kayo dyan mula sa studio. Alright, Vice, sinabi Yes, kanina Rhea, ni Ivan. magandang umaga po. Good morning ho. Pagdating ng 18 kasi sa level, mandatory evacuation na. Paano kung ayaw pa rin ho talagang umalis? May mga problema pa rin ho ba tayong ganon? Alam mo, Rhea, alam naman natin dito sa ating lungsod, mayroon po tayong disiplina. Pagka sinabi po nating 18 meters is really mandatory. You're right, Rhea, na kailangan mag-evacuate in critical areas. Hindi naman lahat po ng ating lungsod lies in a critical elevation. Mangilan-ngilan, meron po tayong mga lugar na kung saan binabaha na pagdating ng 18 meters. But it's only about 2 to 3% of the population. So, madaling ma-manage po ito. At alam mo, Rhea, ang ating lungsod already ready ng mga eskwelahan to be transformed into evacuation center. Noong mga nakaraang buwan, naglagay po tayo dyan ng mga common kitchen, common toilets. Meron po tayong dyan yung room for lactating mothers, room for senior citizens, at kwarto po para sa may karamdaman. Ganyan po tayo kahanda at sinanay po natin ang ating lungsod to react properly to any disaster situation. That's good po, Vice. Natatandaan ko rin sa Marikina dati na naglalagay ho ng parang night market o yung mga vendors sa gilid ng ilog. May mga ganun pa ho ba o dinidiscourage na ho natin yun? Actually, Rhea, last year wala na po. Kasi this is in realization na pagka-rainy season talaga, tumataas ang ating ilog Marikina. Alright, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Rhea. Maraming salamat, Ivan. Maraming salamat din po si Vice Mayor Jose Fabian Cadiz ng Marikina City. Balik muna sa studio. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Samantala, narito po muli ang mga eskwelahan at local government na nagsuspindira ng kanilang klase ngayong araw. Wala pong pasok sa Malabon na mula preschool at high school level
pero para lamang po ito sa mga public school sa Malabon. Wala rin pong pasok sa Faith Christian Academy sa Novaliches mula preschool hanggang high school. Ayon po yan sa principal na si Mrs. Kathleen Gaspar. Gayun din po sa New Era University. That's right. New Year University, wala rin pasok sa Navotas All Levels po yan. Navotas All Levels. Sinuspindi na rin ang pasok sa All Levels ng St. Joseph School sa Fairview. Sa Santo Niño de Novaliches School, sinuspindi rin ang klase mula preschool hanggang high school ayon kay Executive Secretary James Mabanag. Wala na rin klase sa preschool at elementary para sa Blessed Redeemer Christian School sa Sauyo, Novaliches ayon kay Principal Teresa Corpus. At wala rin pong pasok sa preschool hanggang high school sa Little Mary Hearts Montessori sa Novaliches, Quezon City. Suspendido rin po ang klase sa elementary at high school sa Colegio de Santa Maria Virginia, Leonzon. Sa La Naval Academy sa Navotas, wala rin pong pasok sa lahat ng antas. Ayon po yan kay Dr. Antonio Naval. At suspendido rin po ang klase sa preschool hanggang elementary sa Richland Montessori School sa Sauyo, Novaliches, Quezon City. So, hindi na yung maulit yan. May Sana mga- kinig kayo. May mga bata, syempre, na nag-wish na sana kasama, pero may pasok yung mga hindi namin nabanggit, ha? Oo. So kung ano po, kung meron pa po kayong gustong i-anunsyo, kung walang pasok yung mga paaralan, tumawagan po kayo dito sa Unang Hirit. 926-0036 po. Magbabalik po ang Unang Hirit. Diyan lamang po kayo. Lynching Pascual would like to thank For Me, Antonio's Hairdressing, Revlon Cosmetics, The Skin Specialist by Dr. Jean Marquez, Golden Hills Jewelry, Ideal Vision. Love Anuvera would like to thank The Skin Specialist by Dr. Jean Marquez, Bambi Fuentes, PBY by Tubi. Lars Santiago would like to thank the Zen Institute Medical Spa, Eyewear by Dirty Dog from Australia. Susan Enriquez would like